Nabanggit kanina ni Pastor that God uses physical refreshment to restore us, and that's gusto ko sana i-extend pa pero baka sipain niyo na ako. Thank you for allowing me to have that break, and thank the Lord for that break. It was a time of reflection. It was a time of really communing with God through prayer. At tulad ng suggestion kanina, try it, no? To be alone with God and getting away from social media and doom scrolling, and be alone with God, and you will never regret having that. At kanina ay may connection din yung preaching kanina sa aking ipipreach. Akala ko ay magtutuloy-tuloy, buti na lang ay naiba konti. But it speaks to us, it shows na nangungusap ang Panginoon dahil may kinalaman itong pagbubulay-bulayan natin sa mga nabanggit din kanina at sa ating pagpaalala sa ating Lord's Supper. So tayo po ay tumungo sa Luke 19, verse 1 to 10. Napaka-pamilyar na istorya para sa atin. Luke 19, 1 to 10. Hayaan niyo pong basahin ko sa ESV. He entered Jericho and was passing through, and behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. And he was seeking to see who Jesus was, but on account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to that place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled, he has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since also he is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Tayo po ay manalangin at humingi ng biyaya sa Kanya. Let's pray. O aming mabuting at Ama namin na nasa langit, Diyos na mahabagin at mabuti, nagpapasalamat kami sa muling pagkakataon na binuksan niyo po sa amin marinig ang inyong mga salita. Tunay, Panginoon, na kayo ay napakabuti sa aming sirkumstansya ngayon, na meron kaming kalayaan na marinig ang inyong tinig, ang tinig ng aming mabuting pastol. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi manakaw ang inyong mga salita ng kaaway na itatanim sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami na maging bereya ng aming mga spirit sa pakikinig ng inyong mga salita, that we listen to your word, listen to the preached word, and we search the scripture if it is so. And we pray, Lord, that we would not be just a hearers of your word, but doers of it, lest we deceive ourselves. Tulungan niyo po ang mga ngaral ng inyong mga salita. Sa kanyang kahinaan, kayo po ang kanyang maging kalakasan. Sa kanyang limitations, ay mangusap kayo sa amin bilang iglesia sa pamamagitan niya. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan, ang kanyang pangalan ang mahayag. At ang inyong mga tao ay ma-edified through your words, and sinners be saved through the preaching of your words.
Sa lahat ng ito, Panginoon, kami ay umaasa sa banal na Espiritu, for it is Him who gives life, and the flesh has no help at all. We are so dependent upon His works in our mid. In Christ's name, Amen. Ang Bible ay salita ng Diyos, isang libro kung saan marami tayong matututunan at malalaman. Ituturo sa atin ang patungkol sa paglilikha. Matututo tayo dito patungkol kung sino ang Diyos. Malalaman natin ang patungkol sa tao, patungkol sa bayan ng Israel, sa mga propeta at marami pang bagay. Bagamat marami tayong matututunan mula sa ating pagbabasa at pag-aaral ng Bible, ang Bible ay meron lamang isang pinagtutungkulan. Meron lamang itong tema mula sa Genesis hanggang Revelation, at ang Biblia sa lahat ng bahagi nito ay tumutukoy sa isang persona at sa layunin ng kanyang pagparito dito sa mundo. So ang Biblia ay tumutukoy kay Jesus at ang gawa niyang pagliligtas sa mga taong nahulog sa kasalanan. Matapang na pinahayag ni Jesus sa John 5:39, sa harap ng mga Hudyo ang ganito, "You search the scriptures, the Old Testament scriptures, because you think that in them you have eternal life, and it is they that bear witness about me." At sa Luke 19 na ating pag-aaralan, there's a verse that explains what the Bible is all about. At ito ay matatagpuan sa verse 10. "For the Son of Man came to seek and to save the lost." And this passage points us sa major na mensahe ng Biblia. Ang pinatutungkulan ng salita ng Diyos pagdating sa kaligtasan ay hindi ang paghanap ng tao sa Diyos para maligtas, kundi ang paghanap ng Diyos through Jesus Christ para sila ay maligtas. It's about Christ and His purpose of coming to this world to seek and save sinners. At dito sa tagpong ito, na kabisadong-kabisado ng marami sa atin, marahil kabisado nyo rin ang kanta patungkol kay Zacchaeus. Zacchaeus was a wee little man he was, ay dito nahayag yung major message of the Bible. Yung purpose talaga ni Jesus sa pagpunta niya dito sa mundo at kung anong kaakibat sa paghanap at pagliligtas ni Jesus sa makasalanan. The nature of Christ's work of seeking and saving the lost. And Zacchaeus' salvation ay papakita sa atin yan that clearly and beautifully. So ang istorya ay nagsimula na si Jesus ay pumasok sa lugar ng Jericho at sinasabi doon that He was passing through. No, hindi ito parang purposeless yung pagpunta ni Jesus dito na para bang namamasyal lang siya. Hindi, dahil ito yung time na papunta na siya sa Jerusalem at doon alam natin na siya ay ipapako sa krus. Pagsasakatuparan ng kanyang layunin na iligtas ang mga makasalanan. At dito sa Jericho, kumbaga, Jesus was in a rescue mission. Pagpapakita ng kanyang layunin ng pagliligtas na ultimately mahahayag doon sa Calvary's cross. And so I want us in this passage to focus our attention doon sa nature or katangian ng gawa ni Kristo to seek and to save the lost. So consider with me three headings. First, it is a gracious work. And secondly, it is personal. And lastly, it is transforming. So first of all, it is a gracious work. It is gracious. Kung meron mang makasalanan sa lugar ng Jericho during sa panahon na ito, na sa perspektibo ng tao ay malabo ng maligtas at maging disipulo ni Jesus, ito ay walang iba kundi si Zacchaeus. And yet, makikita natin dito yung pagkilos ng Diyos sa isang makasalanang underserving ng kanyang biyaya. So sa simula ng ating passage ay tinukoy sa atin kung sino itong Zacchaeus.
Siya ay nakatira sa lugar ng Jericho, nagtatrabaho din doon. Isang mayamang city, yung Jericho during their time. In fact, it was known as a little paradise. Dahil bukod sa ito ay napakagandang lugar at mayaman ang pangangalakal dito, sinabi ni Josephus, isang historian, na mayaman ang Jericho sa balsam groves na nakaka-produce ito ng pabango unique dito sa Jericho. At ito ang kinakalakal nila sa maraming bansa. So, in other words, it was a rich place. And there's a wealthy man living there na ang pangalan ay Zacchaeus. Sinabi doon, siya ay chief tax collector. Alam nyo, dito lang sa ating text matatagpuan ang salitang ito. Ang madalas nating mababasa, yung tax collector. But here, si Zacchaeus ay dinescribe bilang chief tax collector. So dito pa lang, may kita natin na hindi ordinarong citizen ito si Zacchaeus. Mataas ang kanyang panunungkulan sa trabaho, siya ay mayaman, no? Kung ikukumpara natin sa ating panahon, siya ay merong mataas na posisyon sa Bureau of Internal Revenue. No, he managed other tax collectors. Ngunit kung ano ang kinataas ng antas ng kanyang pamumuhay, siya namang kinababa ng kanyang moralidad. If he was a filthy rich, if you will, siya ay considered na traidor ng kanyang kababayang Hudyo dahil nagsisilbi siya sa Roman Empire. Pinagsisilbihan niya yung nagpapahirap sa kanyang mga kababayan at siya mismo ay nagpapahirap sa kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng pandaraya at pag-handle ng buwis. Sounds familiar? And he confessed in verse 8, in fact, yung salitang defrauded, pandaraya sa Tagalog, hindi lang yun ibig sabihin na nagsisinungaling si Zacchaeus na dapat ang tax nyo, 10 silver coins, pero 5 lang ang dapat. 5 lang naman pala dapat. No, it means to extort. Gumagamit ng banta, even oppressing someone para sa kanyang personal gain. Marahil kapag nakita ng mga Hudyo si Zacchaeus sa mga daan ng city of Jericho, nagagalit sila sa taong ito. Diba? Nandyan na naman yung traidor sa ating bayan. Andyan na yung corrupt at tuta ng Roman Empire. Tax collectors were considered outcast sa kanilang panahon at marurumi morally speaking. Paano pa kaya kung ikaw ay chief tax collector? You remember yung sinabi ni Jesus sa Matthew 18, speaking sa process ng church corrective discipline. Kapag nagkasala ang iyong kapatid, laban sa'yo, puntahan mo siya at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Pero kung magpatuloy siyang magbatigas, bear witnesses, at kapag ayaw niya, mag-escalate, tell it to the church, at kung magmatigas pa din siya, hindi siya makinig sa iglesia, yung tinatawag na excommunication. And Jesus said, let him be to you as a Gentile and a tax collector. In other words, consider nyo siyang unconverted, outside of God's kingdom, excluded sa fellowship. And so with Zacchaeus, gantong trato ng mga Hudyo sa kanya, excluded from Jewish society, an outcast. Now with all that background in mind, merong unusual na nangyari kay Zacchaeus. Sinabi sa ating text, and he was seeking to see who Jesus was. Yung seeking, it means to search, to examine. Katulad ng isang investigador sa isang krimen, searching for evidences, diligently examining ano ba talaga ang nangyayari. And so with Zacchaeus, siya ay curious, searching. Sino ba itong Jesus na pinag-uusapan? Now, hindi lahat ng curiosity at paghahanap kay Jesus ay tutungo sa tunay na pagkakakilala sa Kanya. But it could be a sign na kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay. It is a kind of preparation for faith, as John Calvin said. May mga na-encounter tayong ganyan, di ba? At naririnig na story
na-curious, ano ba yung tinuturo ng Bible sa kanilang lugar, 'di ba? Tanong ng tanong patungkol sa Bible. May mga tanong patungkol sa Diyos hanggang narinig nila yung gospel at tunay silang naligtas. There are curious about the gospel, about Christ. Na huwag nating tanggihan, no, i-despise ang mga gantong pagtatanong. No, maigi na maibahagi natin sa kanila ang gospel dahil na curious sila, kesa naman hindi nila marinig ang gospel at all. At ganito ang nangyari kay Zacchaeus. We are told, on account of the crowd, he could not, because he was small in stature, no, medyo hindi nabiyayaan ng tangkad. So, he ran on ahead and climbed into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. That's unusual sa isang mayaman. Another unusual thing na ginawa ni Jesus. Di ba? Could you imagine si Zacchaeus na kilala sa kanilang lugar na chief tax collector, isang mayaman, tumakbo sa unahan na parang bata at umakyat sa puno upang makita si Jesus. Ngunit ang hindi niya alam, bago niya pa makita si Jesus, bago niya pa hanapin si Jesus, unang nakahanap sa kanya ay si Jesus. Unang nahanap siya ni Jesus. Sinabi sa verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and came down, for I must stay at your house today. John Calvin notes, it is therefore astonishing kindness. Sabi ni Calvin, astonishing kindness in the Son of God to approach a man from whom the great body of men recoil, and that before he is requested to do so. In other words, si Jesus ang unang humanap kay Zacchaeus. Ang unang nag-approach sa kanya, isang taong kinagagalitan ng mga tao, considered sinner and outcast and despised by many. Now, ito ang dakilang katotohanan na makikita natin sa portion na ito. Pagdating sa pag-seek at pag-save ni Jesus sa mga makasalanan. Una sa lahat, in salvation, it is the Lord who first takes the initiative to seek and save sinner. Salvation is not about sinners seeking Christ, but about Christ seeking and saving sinners. Tulad ng napag-aralan natin kanina, tayo ay ligaw. Kaya't dapat tayo yung hanapin. At yung iba, hindi nila alam na ligaw sila. Ngunit hindi lamang yon, likas tayong ligaw. Likas tayong makasalanan at sinasabi ng salita ng Diyos, walang humahanap sa Kanya. Wala kahit isa. That's why I believe, even yung paghanap ni Zacchaeus kay Jesus, yung kanyang curiosity to see Christ ay kilos ng Diyos sa kanyang buhay. To use the words of Robert Raymond, for no one takes a step toward Jesus in whose heart the Spirit of God has not already done His work. Kinakailangan na ang Diyos ang unang kumilos sa ating kaligtasan. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, patay tayo sa kasalanan at sa ating pagiging likas na makasalanan, do i-offer natin o do i-offer sa atin ang kaluwalhatian ng langit at ang daan ng kaligtasan, do marinig ng isang makasalanan na papunta siya sa impyerno kung hindi unang kikilos ang Diyos sa ating buhay ay hindi tayo tutungo sa Kanya upang maligtas. And thus, if you are seeking Christ now and believing in Him, it is only because of God's grace and kindness taking the initiative to seek you first. Katulad ng isang pastol na hinahanap ang kanyang tupang ligaw. A shepherd who relentlessly searched the rugged terrain and the deserts and the mountains. And so with Christ, ang mabuting pastol, tayo ay kanyang hinanap. He even laid down His life for His sheep upang tayo ay maligtas at hindi mapahamak. Purihin ang Diyos.
Siya ay ang unang humanap sa atin. He is in the business of seeking the downtrodden and the wandering sheep. Ang isa pang lesson na may kita natin dito is that there are no sinners too bad to be saved. There are no sinners too bad to be saved. Walang makasalanan na sobrang sama na hindi kayang iligtas ng Diyos. Look at Zacchaeus. Isang tao na inaabuso ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang pagsariling kapakanan upang mas kumita ng salapi at yumaman. Ngunit kahit sa gantong mga klaseng tao ay naaabot ng biyaya ng Diyos. In fact, Jesus shows sa pangyayaring ito kay Zacchaeus yung naging tanong sa chapter 18. Pagkatapos ng encounter ni Jesus, remember the rich young ruler? And made a statement how difficult it is for those who have wealth to enter the kingdom of God. And in verse 26, sinabi, then who can be saved? Ganun pala kahirap. But Jesus said, what is impossible with man is possible with God. Walang imposible sa Diyos pagdating sa kaligtasan ng isang sinner, whether siya ay mahirap o mayaman, dahil bago ang tagpo kay Zacchaeus, makikita natin in chapter 18, 35 and following, naligtas isang bulag na manlilimos. At dito sa chapter na ito, pinapakita ni Jesus, the salvation of rich is possible with God and as well as the poor. And so marahil meron akong kinakausap dito ngayon. Isa kang mananampalataya at meron kang isa o higit pang tao at mahal mo sa buhay na pinapanalangin mong maligtas. 'Di ba? Nabibigatan ang iyong puso dahil nakikita mo na para bang palala ng palala ang kanyang buhay at patuloy niyang pinapatigas ang kanyang puso na sa pananampalataya kay Jesus. O dili kaya naririnig mo na nagpapahayag siya ng pananampalataya kay Jesus, pero nakikita mo yung gawin ng buhay niya, baliktad sa pinagpapahayag niya. Wala talaga siyang pakialam sa spiritual na mga bagay. This is the encouragement for us. Don't lose heart. Keep praying. Don't lose heart. The person you are praying for may not be any worse than Zacchaeus. Even if they seem far worse, God's infinite grace and boundless mercy are able to save them. For no one is beyond the reach of the Savior Jesus Christ, who came to seek and save the lost. Magpatuloy kang ipanalangin sila. Asawa mo na unbeliever, anak mo na hindi mananampalataya, kaibigan mo, hanggat buhay sila, may pag-asa silang maligtas. Oh, brethren, God delights to save a chief of sinners. Pagdating sa leaders ng ating bansa, mga nasa katungkulan, katulad ni Zacchaeus, corrupt government officials, madalas ba na kating-kati na tayo, mapahamak sila? Katulad ng mga sigaw ng mga unbelievers sa social media, sana mamatay na. Are you going to skip yung sinabi ni Paul to pray for the salvation of the kings and government officials? Do we forget what Paul testified in Philippians 4:22 na merong mananampalataya na nililigtas ng Diyos in the household of Caesar? Na ang ebanghelyo ay nagtatagumpay mismo sa imperyo ng isang pinakamasamang emperor. And yes, we cry for justice. That justice would prevail. But let us cry for mercy, that God would save them. Look at the life again of Zacchaeus, a chief tax collector. Look at the life of Paul,
who acknowledged that he is a chief of sinners. Dating pinapatay ang mga Christian, ngunit niligtas pa din ng Diyos. God can save the worst of sinners from the worst of businesses. Ganto kadakilang biyaya ng Diyos. Grace changes the lives of those who, humanly speaking, are impossibilities. Moreover, hindi lang gracious ang pagsik at pagligtas ni Jesus, but also it is personal. We are told na sa pangyayari kay Zacchaeus, nung pumunta na sa lugar si Zacchaeus kung saan nag-aabang siya, alam niya kung asan si Zacchaeus, si Jesus, at tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Sa dami ng gustong makita si Jesus sa lugar na yon, ngunit una niyang tinawag si Zacchaeus. And he called him by his name. And there was no mistake kung kanino in-address ni Jesus yung kanyang utos. Sabi doon, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house. So, si Jesus mismo ang pumunta kay Zacchaeus, very particular and very personal. Di ba maaari may ibang kasama si Zacchaeus sa puno, or sa ibang puno, meron din na nakadungaw. And yet may kita natin dito, very personal, na tinawag ni Jesus si Zacchaeus. Now, kung titignan natin yung ministry ni Jesus sa pagtawag sa kanya, sa pagtawag niya sa mga disciple na sumunod sa kanya, makikita din natin na ganito ka-personal and particular ang kanyang pagtawag sa kanila. Halimbawa, si Pedro and Andrew, mga disciples ni Jesus, nakita sila, nangingisda. Then tinawag sila ni Jesus. Sinabi niya, sumunod kayo sa akin. At ganun din kay Levi. Remember, si Matthew, isang tax collector, sitting at his booth. Tinawag ni Jesus siya, and he said to him, follow me, and leaving everything he wrote, everything. Ganto ang gawa ni Jesus sa pagsik at pagligtas ng naliligaw. He seeks the lost individually by name, and he calls them into a saving and personal relationship with himself. One writer said, Jesus does not call the mass of humanity to himself, hoping against hope that somehow, somewhere, someone will respond and come to him. Rather, he calls individuals by name. And his call is effectual. It powerfully accomplishes purpose. So, sa pagtawag ni Jesus personally kay Zacchaeus sa kaligtasan, ay isang glorious illustration ng mabisang pagtawag ng Diyos sa kaligtasan. Now, ang katuruan that we hold dear as a reform, ito ay ang tinatawag na effectual calling, or yung irresistible grace, or gracious and saving call of God unto salvation. Now, kapag sinabi nating effectual calling, ito ay kilos ng Diyos sa isang makasalanang patay, spiritually, na sa kanyang takdang panahon ay tinalaga ng Diyos, inalis ng Diyos ang kanyang kabulagan, binago niya ang kanyang puso, naunawaan niya ang pangangaral ng Ebanghelyo, at bilang resulta, nanampalataya at naligtas siya. The Holy Spirit regenerates us, giving us a new nature, and as a result, we believe the gospel, repent of our sin, and trust in Christ. At dito, at tulad ng sinabi sa ating confession, yet so as they come most freely, being made willing by His grace. Being made willing by His grace. Kasi ang paratang ng iba sa effectual calling or irresistible grace, ang parang bang ang Diyos pinipersa ang isang makasalanan na ayaw naman manampalataya na pumasok sa kanyang karyan. No, ang ginawa ng Diyos, inalis niya ang puso nating matigas at binigyan niya tayo ng bagong pusong nagmamahal kay Jesus at binago niya din ang ating kalooban
Bilang resulta, naging willing tayo lumapit kay Jesus at magtiwala sa Kanya. And this explain, for some of you here, bakit nung naipangaral ang Ebanghelyo sa inyo, nung kayo ay di pa mananampalataya, ang iba ay hindi nanampalataya that time, ngunit kayo nanampalataya kay Jesus. Parehong mensahe, parehong gospel message ang pinangaral sa inyo, same gospel call. At yung mensahe na pinangaral sa hindi mo mawari, talagang nangusap sa iyo. Tumatak sa iyong puso at ikaw ay nanampalataya sa Diyos. Sa dami ng taong narinig ang panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at manampalataya, isa ka sa tumugon at tunay na nagsisi. That's the effectual calling of God. It is so personal. Christ, by the Spirit, spoke to you through the preached word, and He called you to Himself. And just like what illustrated here sa buhay ni Zacchaeus, Jesus called Zacchaeus by his name, heard the call of Jesus, at nung sinabi ni Jesus sa kanya, "Hurry and come down, for I must stay at your house." And so he hurried and came down and received him joyfully. I love that portion. This little man, nung tumingin siya kay Jesus, tinawag ang kanyang pangalan, he heard the call, and was glad, and he followed Christ. Si Zacchaeus umakyat sa sycamore tree with his curiosity, at siya ay bumaba bilang ligtas. Indeed, ito ay kilos ng Diyos sa kanyang buhay. Jesus seeks the lost individually by name and calls them into a personal relationship with Himself. And we can relate to that experience in a sense. Marahil noong hindi ka pa mananampalataya, busy ka sa iyong sarili lamang at busy ka sa iyong kasalanan. Marahil lagi mong naririnig ang panawagan ng Ebanghelyo, ngunit ito ay baliwala sa iyo. Or marahil kinakatawanan mo pa nga, ngunit nahabag ang Diyos. God overcame your resistance and hard-headedness. Binago ka niya, and the name of Christ became sweet to your ears, and you respond to the call, and you were saved. Isa ang katuruan na ito na encouragement sa atin bilang mga nagtuturo ng salita ng Diyos at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study or one-on-one with your friend or loved ones. Tulad ng narinig natin, Christ will call His sheep. Is it not an encouragement to you yung binasa natin sa John 10? Sinabi ni Jesus, I must bring them. There are many sheep who are not of this fold. I must bring them. And the sheep will hear His voice. And once na marinig nila ang tinig ng kanilang pastol, sila ay susunod, sila ay mananampalataya by the power of the Holy Spirit working in them. And don't forget, it is through the means of the proclamation of the gospel, back up with the intercessory prayer. And again, tulad ng sinabi ng ating confession, those whom God had predestined unto life, He is pleased in His appointed and accepted time, effectually to call by His word and Spirit. Mga kapatid, marami pang naliligaw na tupa ng Diyos. They must be brought to God's fold, to faith by hearing and hearing the word of God. At kung mabisang tawagin at marinig nila ang pagtawag sa kanila ng kanilang tagapagligtas, they will surely come. They will surely come. But lastly, hindi lamang gracious, personal ang pag-seek and save ni Jesus, it is transforming. Once na ang isang tao ay marinig ang tawag ng Diyos sa kaligtasan,
at siya ay nanampalataya, he will never be the same. Dahil binago na siya ng Panginoon at merong ebidensya ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. First, nagbunga ito ng kagalakan. It produces joy. Tingnan nyo kung ano ang sumunod na nangyari. Sinabi sa verse 5, "Hurry and come down, for I must stay at your house today." And verse 6, he hurried and came down and received him joyfully. Joyfully, don't miss those words. Zacchaeus received Christ joyfully with delight in his heart. Hendrickson observes, "Never had Zacchaeus descended from a tree more quickly than now, and never with greater joy." Bakit ganun na lamang ang kagalakan ni Zacchaeus? This Jesus found him. Jesus took notice of him. Instead of that condemning look kay Zacchaeus, Jesus said, "Hurry and come down, for I must stay at your house today." Narinig niya yung affectionate call and gracious call ni Christ, and Jesus brings joy to Zacchaeus. Sabi nga ng isang manunulat bilang tanong, did you ever hear of anyone receiving Christ in any other way? Nakarinig na ba kayo ng isang tunay na mananampalataya? Nalaman niya na pinatawad siya ni Jesus, pinagtiwalaan niya si Jesus, tinawag siya ni Jesus sa kaligtasan, siya ay natagpuan ni Jesus, at ang naging tugon niya ay nalungkot siya. I hope hindi ganun ang response nyo kayong nagsasabing mga mananampalataya dito. But with joy, because grace floods your soul with joy. Because you realize, once I was lost, but now I am found. Now, ibig bang sabihin ito, puro kagalakan na lang ang mararanasan ng isang Christian dito sa mundo? Absolutely not. But when a Christian think of Christ, ma-remember natin yung ginawang paghanap, pagligtas sa atin ni Jesus, ito ay nagbibigay kagalakan sa isang tunay na believer. Tulad ng gagawin natin later, we will remember ang ginawang pagliligtas ni Jesus sa iyo sa pamamagitan ng simbolo ng bread and wine. And may this ordinance of the Lord's Supper floods your soul with joy. Dahil napapaalalahanan muna tayo that though we are great sinners, we have a great Savior. Hinanap tayo ni Jesus nung tayo ay lumalayo sa Kanya. At niligtas niya tayo sa kapahamakan sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa krus. But here's the contrast. Kung si Zacchaeus ay nagalak sa pagtawag sa kanyang ni Jesus, meron namang hindi. Yung crowd, may mga tao sa paligid na nag-grumble sa ginawa ni Jesus. Sinabi doon, they all grumbled, "He has gone to be the guest of a man who is a sinner." At yung salitang grumble ay pag-express ng dissatisfaction sa pamamagitan ng pananalita. So murmuring aloud. At yung tense na ginamit dito, nagpapakita na paulit-ulit nila itong ginagawa. O marahil, pupunta sila sa bahay, naririnig yung murmuring. Hindi sila humihinto. Lahat sila sabay-sabay na nagrereklamo sa ginawa ni Jesus. Hindi sila nagagalak sa kagalakan ni Zacchaeus. Well, hindi na bago ito sa ministry ni Jesus. Sa katunayan, mababasa natin sa Luke and the other gospel na yung mga religious leaders sa kanilang panahon ay may gantong attitude. Sobrang self-righteous at matuwid ang kanilang tingin sa sarili. Diba? Nagrereklamo sila kay laban kay Jesus. Bakit nakikisalo siya? Kumakain pa kasama ng mga masasamang tao sa kanilang lipunan. Mga tax collectors, sinners, mga ceremonially unclean.
tulad ng mga hentil. Ang halimbawa nito yung Luke 5:29, yung kay Levi, isang tax collector, sumunod siya kay Jesus, and the Pharisees and the scribes grumbled at his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Hindi ba dapat magalak tayo? Merong tinuturing na perwisyo sa lipunan, lumalapit kay Jesus, gustong marinig si Jesus. Hindi ba dapat magalak tayo kung merong isang kilalang corrupt government official o dating nakakulong, ngayon nagpapakita sa church at nais makilala si Jesus? Pero kung self-righteous ka at matawas ang tingin mo sa iyong sarili, you won't be happy. Baka magkaroon ka ng critical thinking at ang gusto mo lang makita at makasama sa iglesia, yung tingin mo katulad mo na respectable sinners, mga hindi masyadong masasama. Beware, dahil ang ganyang klaseng pangungugali na self-righteous and proud ay pangungugali ng mga hypocrite, ng mga pariseyo at ng crowd na tumiligsa nung si Jesus nakisalo kay Zacchaeus. It is unlikely of our Savior who are friend of sinners. And I agree sa nabasa kong book again kay Robert Raymond na minsan nang nabanggit din na yung gantong self-righteous at kayabangan ay pumapasok sa iglesia. Na gusto natin ang mga tao makilala si Jesus. Pero yung laman ng puso natin, Lord, sana yung visitors namin respetado. Katulad ko, maayos din manamit. Diba? Hindi gusgusin. Katulad ko, mabango. Katulad ko, medyo social at professionals. Wag mo kaming bigyan, Lord, ng mga homeless. Galing sa kulungan, galing sa rehab. And so, kung merong ganyang klaseng bisita pumunta sa atin, anong gagawin natin? I-snub sila? Hindi sila i-welcome? That's unlikely of our Savior, who was a friend of sinners, a friend of outcasts of society. Now, of course, pagdating sa mga bisita natin, we need to be wise. Dahil uso yung mga pang-aabuso. Yung iba merong ibang motibo. But as Robert Raymond said, there's simply no room in the Christian church for snobbery. Hindi natin alam. Maybe ang mga visitors natin are like Zacchaeus. Curious about Christ. Seeking what does it mean to be a follower of Christ. Anong makikita nila when they look at our lives in this place? But then makikita natin na malinaw sa buhay ni Zacchaeus na yung gawang pagliligtas ni Jesus ay nagbunga ng pagsisisi. It produces good works and genuine repentance. Sinabi doon, Zacchaeus, very strong yung language. Sabi niya, stood. So, publicly sa harap ng mga tao, they were murmuring, they were saying things against Jesus, and he stood. It means he stood his ground. At nagbigay siya ng patotoo to what Jesus had done for him. Sabi niya, behold, the half of my goods I give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Now let me first say kung ano ang hindi sinasabi ng text na ito. Hindi sinasabi dito na kapag namigay ka sa mahirap ay maliligtas ka. Na kapag tumulong ka sa mahirap, may plus points ka sa langit at yon ang ticket mo para maging safe, makapasok sa langit. Burahin natin yung ganyang pag-iisip. Magandang tumulong sa kapwa, ngunit hindi yan ang paraan para maligtas. It is impossible to be saved
through our good works. No amount of your good works can bring you safe to heaven. Galatians 2:16, a person is not justified by works of the law, but through faith in Christ Jesus. Sa tagpong ito ay makita natin ang pagbabagong ginawa ng Diyos kay Zacchaeus. Makita natin una, good works by generously giving. The half of my goods I give to the poor. Just think of it. Itong dating sakim sa pera, nandadaya for personal gain, ngayon nagiging mabuti sa kapwa. Hindi na ang pera ang kanyang master, kundi si Jesus. He called him Lord. He is willing to give the half of his richness. I remember yung istorya na sinabi ni Spurgeon, na merong isang unbeliever sa kanilang church, suddenly nagbigay ng malaking pera sa gawain sa iglesia. Tapos tinanong ni Spurgeon yung kapatid, sa tingin ko, ligtas yung kapatid mo, sabi ni Spurgeon. At sumagot yung kapatid, I hope he is, dahil sakim yun sa pera. Sobrang ganid. Sumagot si Spurgeon, kahapon lang siya naligtas. Kasi nagbigay siya to such and such work. Kung saan sinabi nung kapatid, sigurado ako na naligtas siya, sapagkat walang anumang makakapagpakilos sa kanya upang gawin ang ganyong bagay, kundi ang biyaya ng Diyos. This is the evidence of a changed man. Zacchaeus has become a cheerful giver, letting go of his love for richness. Hindi katulad ng isang mayaman na na-encounter ni Jesus. Kita ni Jesus na mahal niya ang kayamanan at sinabi niya sa kanya, sell all that you have and distribute to the poor. Anong naging tugon niya? Sobrang nalungkot. Dahil mas mahal niya ang kayamanan kesa kay Jesus. But Zacchaeus, as a true believer, ay nanampalataya kay Jesus and said, my Master, my Lord is not my richness. And so I'll give it all away. It is not mine. It is of God. Yan ang isang bunga ng tunay na faith, good works, cheerful giving. One writer succinctly said, and let me paraphrase it, one of the surest tests of genuine conversion, lalo na sa mga mapera o mayaman, is when God gets a hold of our money. In other words, Lord, yung kayamanan ko, yung pera ko, hindi ito sa akin, it is yours. And so we pray, Lord, help me to be a good steward of it. Help me to use it for your glory at ikasusulong ng gospel. But also makita natin ang genuine repentance. Another evidence of genuineness of conversion of Zacchaeus was shown in his resolve to make restitution to those whom he had wronged. In fact, makita natin dito yung element ng tunay na pagsisisi. Sabi doon, if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. So una, merong acknowledgement of sin. Kinikilala niya yung kasalanan. Sabi niya, if, or it is best translated, since. Since I have defrauded anyone of anything. So kinikilala niya, nandaya ako, Panginoon, na nakita ko for my personal gain. And I suspect, though hindi natin makita explicitly in this text, merong kalungkutan sa kasalanan si Zacchaeus. Dahil ang pagiging convicted sa kasalanan at pag-amin nito ay may dalang kalungkutan sa tunay na believer. But then makita natin, merong restitution. So inaayos niya yung damage na ginawa niya. This is one of the greatest verse in the Bible on restitution.
Bakit? Ang ginawa ni Zacchaeus ay higit pa sa nire-require ng Mosaic Law. Dahil sa Mosaic Law, Leviticus 6, Exodus 22, kapag nagnakaw ka or may pinatagong pera sa'yo, tapos kinupitan mo, nandaya ka, ibabalik mo yung ninakaw mo plus 1/5 more. Then, hindi lamang yon, if the stolen beast, sabi sa Exodus 22, if the stolen beast found alive in his possession, whether it is an ox or a donkey, a sheep, he shall pay double. In other words, doble ibabalik mo. Pero kay Zacchaeus, i-restore niya na, tapos fourfold pa ibabalik niya. Diba? Ang sarap maging kaaway nito. Wag nating masyadong i-stretch masyado yung implication nito. But ang tunay na pag nagsisisi, kung ano pa yung pwedeng iayos, dapat ayusin. Diba, kung merong involved na pera, solely yung perang dinaya. Nagkasala ka dahil may nasirang gamit, ipaayos. But clearly, the main point is that Zacchaeus, when he encountered Christ, he was a changed man, as evidenced by the fruit of repentance. And let me tell you, ang pinakapuso ng tunay na pagsisisi ay hindi lang pag-amin sa kasalanan. Diba? Tulad ng narinig kanina, just saying sorry. Or pagkalungkot sa kasalanan at restitution, though importante yung mga elemento ito ng tunay na pagsisisi. But the heart of genuine repentance is not simply turning from sin, but coming back to God with broken spirit and a contrite heart, pagbabalik loob sa Panginoon. Tulad ng sinabi sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. At yan ang nangyari kay Zacchaeus. At ginawa ni Zacchaeus, tinalikuran ng kasalanan at humarap sa Panginoon. Tinalikuran niya ang kanyang kasamaan at siya ay nagtiwala. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, today, salvation has come to this house, since also he is a son of Abraham. Now, anong ibig sabihin yan? Naligtas ba siya dahil isa siyang Hudyo? The salvation comes to him because he is a Jew? Absolutely not. Sinabi ni Pablo in Galatians 3:29, if you are Christ, then you are Abraham's offspring. Surely, si Zacchaeus ay merong pananampalataya ng katulad ng kay Abraham. Believing the Messiah, believing the promised one, he credited it to him as righteousness. Si Zacchaeus ay tunay na nananampalataya. At itong pagliligtas ni Jesus ay naranasan niya at nagkaroon ng bunga sa kanya. Though through His saving grace, God transforms sinners, causing them to have a genuine repentance, faith in the Lord, and life marked by good works. And so dito ay nakita natin ang nature ng pagsik at pag-save ni Christ those who are lost. It is a gracious work, personal call to salvation, and it transforms the lives of those who are saved. For us believers, the story of Zacchaeus is in a way ay story din natin lahat. Siya ay makasalanan. Masaya siya sa kanyang kasalanan. Siya ay ligaw. Tayo din ay mga ligaw. We may not even know that we are lost. At patungo sa kapahamakan sa impyerno, hindi natin hinahanap ang Diyos dahil kontento ka na magrebelde sa Kanya. Sinabi ni Pablo na ang Diyos ng sanlibutan ito, ang dyablo, ay binulag ang ating pag-iisip. Ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Yan ang kalagayan natin noon, bulag, ligaw sa katotohanan.
Unbelievers are lost and helpless sa kanilang spiritual na kalagayan unless God intervenes. But thank God, He intervenes. Tulad ng sinabi sa ating text, Christ came to seek and to save the lost. Again, katulad ng pastol sa isang parable ni Jesus, kung saan merong isang tupang naligaw at ang ginawa ng pastol na ito ay iniwan ng 99 at sinuyod at ang ibang lugar upang hanapin ang nag-iisang ligaw. At nung matagpuan niya ito, he lays it on his shoulder, rejoicing, at umuwi siyang rejoicing. At sinabi doon that God rejoices over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Magalak ka, kapatid, dahil ang pagliligtas na ginawa ni Jesus kay Zacchaeus ay karanasan din natin. Karanasan ng bawat believer. We were once lost, but now we're found. As we partake the Lord's Supper, remember ang naging kapalit. Remember ang naging kapalit upang mahanap ka at maligtas. Ang naging bayad at kapalit ay mismong buhay ni Jesus. He came, He became man to lay down His life for our salvation. Please take the Lord's Supper with solemn reverence, but at the same time with joy in your heart, knowing that Christ is with us. But let me speak sa mga nagpo-profess na kayo ay mananampalataya. Sa passage na ito ay nakita natin na ang tunay na nahanap at niligtas ni Jesus ay merong ebidensya ito sa kanyang buhay. Merong bang ebidensya sa iyong buhay? Meron bang pagbabago ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Meron bang pagkamuhi sa kasalanan? Meron bang pagmamahal sa kanyang salita at sa iglesia na kanyang tinubos? Meron bang hangarin sa iyong buhay na sundin ang kanyang kalooban? O ang nagbago lang ay tuwing linggo ay pumupunta ka sa church at meron kang mga kakilala at nagiging kaibigan ng mga Christians? It does not matter kung tinatawag mo siyang Panginoon. Not many who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. In other words, obedience. Obedience to God. Repentance and faith ay marka ng tunay na mga taong makakapasok sa kingdom of heaven. Remember, ang pananampalatayang hindi nagbubuga ng pagsunod sa Diyos, ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng kabanalan sa buhay ay hindi tunay na pananampalataya. Faith that does not lead you to purity of life is not saving faith at all. And be warned, my friends, tulad na sinabi ni J.C. Ryle, the man who professes to know Christ and trust Him while he cleaves to his sin and the world is going down to hell with a lie in his right hand. The heart that has really tasted the grace of Christ will instinctively hate sin. Kung matagpuan mo ang iyong sarili ngayon na nagbabalat gayo ka lamang that you are a hypocrite, ngayon ang panahon upang umamin sa Diyos at i-confess ang iyong kasalanan at hypocrisy. For you, my friends, I hope you see sa passage na ito that you are a great sinner and Christ is your great Savior. Na ikaw ay lost and helpless, isang makasalanan na di mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ngunit ang magandang balita, naparito ang anak ng Diyos upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw na katulad mo. Eh ngayon, naririnig mo ang panawagan ni Jesus.
Magsisi ka sa iyong kasalanan. Manampalataya ka sa akin. Hurry and come down, for I must stay at your house today. Naririnig mo ba ang panawagan ni Jesus? Bumaba ka, kaibigan, sa iyong kayabangan. Bumaba ka sa iyong pagiging self-righteous. Bumaba ka sa pagiging ganid at hypocrisy. Forsake your sins and Jesus will come to you and will stay in your life. Merong bagong buhay kay Kristo. Merong buhay na walang hanggan sa Kanya. What hinders you to come to Christ? And let me tell you, whatever it is not worthy to follow. Kung iniisip mo na hindi ka qualified sa biyaya ng Diyos, kung makasalanan ka at kinikilala mo ito, you are the most qualified. Dahil naparito si Jesus, hindi para iligtas ang matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Zacchaeus ay Righteous One. At nangyari ito sa kanyang buhay, dating masama, dating makasalanan, ay naging matuwid. May that be also true sa iyo, my friends. At ito ay mangyayari lamang kung ikaw ay manampalataya, tangi kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Jesus calls you today. Today, not tomorrow. Tulad na sinabi ng isang manunulat, tomorrow may be Satan's calendar. Today is the day of salvation. Tomorrow might be too late. Tulad ng sinabi ni Jesus today, maaari kang bumaba sa iyong pagiging makasalanan, kayabangan. Maaari mong marinig, kung marinig mo ang tinig ng Panginoong Jesus, manampalataya ka sa Kanya upang sa iyong kaligtasan.